Praise the Lord. Thank you, Pastor Francisco Payumo Jr. or FPJ. Happy birthday, Ninong Pastor Jack. Welcome back po, Daddy Bishop. Palakpakan po natin ang Lord. Kasama na naman po natin ating Father in Faith, si Bishop po, at malakas po siya at patuloy na iningatan po ng Lord sa Amerika. Sino po excited? Amen. Nasa pag-aaral po tayo ng Spirit-filled life. And I do hope na tayo po ay nag-grow. Amen. It is very important sa bawat mananampalataya po. One of the main reasons na dapat po natin that we need to understand, sometimes matampuhin po tayo or sensitive tayo, katulad po ng prayer po ni Brother Radley kanina, no? Na dapat wala na ho yun. Sometimes sensitive po tayo, madali ho tayong matisod because of yung espiritu po natin hindi tama. And we need to be filled with the Holy Spirit. Amen. Para patuloy ho tayong managumpay. And napag-aralan po natin, kapag ikaw po ay Spirit-filled, no, it is impossible na hindi ka susunod sa Lord. Because His Spirit empowers us to always obey God. Amen. And last week, ang napag-usapan po natin, ang Espiritu ng Diyos, kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, you have the gift of discernment. The godly wisdom. And we need wisdom sa mga panahon po ngayon. It is because we are living in the last of the last days. At pasama ng pasama po ang panahon. We need godly wisdom. We need to discern good from evil para patuloy din po tayong magtagumpay. Tonight, napakaganda rin po ng magiging topic po natin. Lagi rin po natin nagiging topic to sa mga nagdaang taon. Pero ngayon po, mas bibigyan po natin ng DNY. It is very important for us to be spirit-filled because kapag tayo po spirit-filled, no, we can walk in spiritual authority. Sabi niyo po, authority. Let us define authority po. Now, authority, the power to give orders or make decisions. Ang sabi po dyan, the power or right to direct or control someone or something. And another definition is the power or capacity to act granted by someone in a position of control. Ang mga synonyms po nito is power, control, sovereignty, rule, dominion, right, license, approval, permit. Sa Tagalog po is autoridad, kapamahalaan, kapangyarihan, karapatan. Ang Greek word po nito is exousia, no? Hindi po sigurado sa pronunciation niya, pero ang ibig sabihin po niyan is authority, power, the right to control or govern, dominion, ability, strength, and privilege. Now, sabi nga po sa definition po kanina, ang authority ay synonymous po sa word power. But ang power po, ang Greek word po niyan is dunamis. Na kung saan po ang word dynamite, pakilipat na po yan. Yung word dynamite galing po dyan. No, dunamis, meaning power, ability, force, or strength. Tandaan niyo po yan, very important po ito para mas maunawaan po natin pag-usapan natin. Lalo na po yung force, strength, no, kailangan maunawaan din po natin yan. That we have this power na galing po sa ating Panginoon. Sa Bible po, ang power at authority, they are closely related. Bagamat meron po silang kaunting pagkakaibahan, no, pero madalas po magka-connected po yan. Ang power po is the inherent strength or the ability to achieve a desired goal. Kung tayo po ay anak ng Diyos, it is natural na po, nasa atin na po, no? Para pong naka-embed na po sa atin yan, yung power na pinagkaloob po ng Panginoon. While authority, ang pagkakaiban po is centered on the right to use power. Nakuha po natin yon. Ang power po parang ganito ho, ang pulis po, meron po siyang authority, at meron siyang power. Ang power po niya ay yung baril. Ang mga kriminal, wala silang authority, pero may power sila, yung baril. Nakukuha niyo po. Now, tayo po, we have both power and authority. At yung po, kung halimbawa, gusto niyo, kung may baril po kayo, hindi lisensyado yan, wala kayong authority. Pero kung lisensyado po yan, authorized kayo, licensed kayo, permitted po kayo. Amen. Nakukuha po natin. So itong power po, para po siyang, ang tawag ho dito, weapon, na binigyan din tayo ng authorization ng Panginoon na ito ay gamitin. Gamitin po ang kanyang pangalan.
gamitin po ang kanyang mga salita laban po sa mga masamang elemento, masamang espiritu. Lahat po ng nakaunawa nun magsabing amen. Ang sabi po ni Charles Kraft, spiritual authority is the God-given right to receive and use God's power that flows from the indwelling Holy Spirit. Napakaganda po ng pagkakadefine po ni Charles Kraft po dyan. Now, having spiritual authority, hindi po ito, it's not a feeling na parang may authority ako ngayon. It's not a feeling of authoritativeness, but it is given sa iyo whether you feel it or not, gamitin mo. It is not a feeling also na worthy ka. No, it is not a feeling of worthy ka. Tandaan niyo po, in the last days, sasabihin po ng Panginoon doon sa mga ibang lingkod po niya, na lumayo kayo, lingkod po itong mga to. Most probably, mga pastors po sila, nagsiserve sa church. Sabi po ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo, kayong mapaggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Lord, hindi ba kami ay nag-prophesy? We prophesy in your name. No, we cast out demons in your name. We heal the sick in your name. Tingnan niyo po yun. Ibig sabihin po dito, itong mga to, mayroong mga pride. Kaya parang kinukuha po nilang credit, bakit po sila nakakagawa ng milagro. And yet, hindi po sila talaga worthy, and yet because of the power of the name of Jesus na nakakilala po sila, somehow nakakagawa po sila ng milagro. How much more kung ikaw po ay lumalakad po ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? So this is not a feeling of authoritativeness or a feeling of worthiness na karapat-dapat kong gamitin ito. At yung iba naman po, ay hindi feeling ko hindi ako malakas. Feeling ko ikaw ang, halimbawa po, sa iba pong mas matanda ka ng Kristiyano, palagi ko ikaw yung dapat mag-pray. O ikaw yung dapat magpalayas ng demonyo. Hindi rin po yan kahit po bago-bago lang po kayo. No, during the time of Jesus, no, mga 2 years pa lang po yung mga disciples niya, yung 12 tsaka po yung 72, binigyan po niya ng authority para magpalayas ng demonyo. Hindi po nila sinabing, ay bago lang po kami Lord, kailan lang namin kayo nakilala. Pag nakakilala ka na kay Lord, tinanggap mo si Lord, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, automatic po yung authority, yung power, ay binigay na po sa atin. And we need to understand this. Alam niyo po, kapag talaga pong na-embrace po natin itong spiritual authority pong ito, na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon through the power of the Holy Spirit, your life will never be the same again. It is not the will of God for you to live in poverty, to live in weaknesses, in a sinful life. Wala pong kawawa sa anak ng Diyos kung hindi niya papayagan. Amen. Tandaan niyo po ito, at hindi po dinisign ng Lord na tayo'y mabuhay sa takot, mabuhay sa utang. Amen. Di taklaring mag-amen. I'm not talking about a car loan or house loan. Yan po mga privileges po yan, lalo na kung sa company po or sa pag-ibig. No, pero po yung konting lang po utang dito, konting lang utang ho dito. Hindi po tayo ang nang-uutang, tayo po ang nagbibigay. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. We need to change your mind kung gusto niyo po ng breakthrough. Ito po yung mga pangako ng ating Panginoon. Now, ang pinaka-verse po natin is Luke 10:19. Ang sabi dito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Let's pray. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa kalakasan na taglay po ng bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, Ama, sa salita na aming matatanggap ngayon. We ask you, Holy Spirit, in the name of Jesus, na bigyan niyo po kami ng enlightenment, Lord, para po talagang mas maunawaan po namin ito pong spiritual authority na pinagkaloob mo po sa bawat mga anak po ninyo. And as we, Lord, receive your word, believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation in the name of Jesus. To you be all the glory in Jesus' name. Malat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. So sabi po dyan, I have given you authority. Ang sabi po ng Panginoon, yung pong authority ito, galing po sa Panginoon. Yung authority po ng Panginoon ay nasa atin po. Remember, sabi po ni Paul, I think sa Colossians, we are seated with Him in the heavenly realms. Ibig sabihin po, kung nakaupo po sa trono ang Panginoon, nakaupo din po tayo. Ibig sabihin po, yung authority dun po sa kanyang pagkakaupo ay nasa atin din po yun. And we need to understand this. We need to embrace this. Kung maunawaan niyo po ito, no, your life will never be the same again.
I'm not talking about wala ng problema, wala ng pagsubok. Hindi po. Kahit may mga pagsubok at matitindi pa yan, hindi ka matatalo, kapatid. Hindi darating sa'yo yung anxiety, depression, yung worriness. No? Hindi po darating yan dahil alam mo yung authority mo bilang anak ng Diyos. You need to know your identity in Christ. Hindi na ikaw yung dating makasalanan. Amen. Nabaptize ka na in the name of Jesus. Ang ako pala, merong hubo dito yung nabaptize kanina umaga. Pwede pakitaas ang kamay. Wow, praise the Lord. Narinig pala kaya binakagawad. Praise God. Praise the Lord po. Welcome po the Christian family. Amen. Napupuri sabihin na alam pagsubok yan. Kristiyano ka man oli, dakal po pagsubok. Pero yung masanting po, gangating pagsubok, manyambot tamuling kakampi tayo ay Kristo. Amen. And lalo na po yun eh. Sige po, palakpakan tayo, Lord. Ako marine. Praise the Lord. It is amazing na kung isipin niyo po dito, sabi, I have given you authority to trample on snakes and scorpions, talking about the evil spirits, the devil himself, to overcome, hindi po some, all. Sabi niyo po all. Lahat. All the power of the enemy. Nothing will harm you. Nothing will harm you if you will exercise your spiritual authority. So number one, we are empowered to walk in spiritual authority, which includes the authority to heal the sick. Bilang doktor, tamo niya. Daig pa ho natin ang doktor. This is the, kung healer po ang Panginoon, ipinagkaloob niya rin po itong gift na ito sa bawat mananampalataya. Basahin po natin kung saan po natin makikita yan. Mark 16:17-18, sabi niya, and these signs will accompany those who believe. Ang sabi diyan, in my name. What is that name? Jesus, the name above all names. Sabi diyan, in my name, they will cast out demons, they will speak in new tongues. Hindi ko na muna explain po yan. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Those who believe. Sino po ang mga believer? Amen. If you are a believer, qualified ka po to lay hands on the sick people. Ang sabi po dyan, and they will recover. Pastor, paano po pag hindi na-recover? Magpatuloy ka lang, kapatid. Alam niyo po, kung hihinto po tayo, many times ang miracle po, hindi po yan magic. Na gusto mo ngayon, abracadabra, ganun na po siya. Kung bakit hindi po gumaling yung may karamdaman, it doesn't mean hindi kalooban ng Diyos na hindi siya gumaling. One of the main reason is yung pong meron tayong unbelief or lack of faith sa iba pong translation. Pero mas gusto ko po yung unbelief. Meron tayong mga unbelief pa. And one day, sabi po ng mga disciples, Lord, ba't di po namin napalayas yung demonyo? Sabi po ng Panginoon, because of your unbelief. Hindi po sinabi ng Panginoon, hindi, kasi ikaw kanina, Peter, nagbusit ka eh. No, iba kasi ugali mo kanina. I'm not saying okay lang na maging rude or masama ang ugali po, no? Pero ang number one po is because of unbelief. Sa amin po mga pastors, no, years pa ho ito, nung pinag-aaralan po namin ito, sabi ko po sa kanila, tanggalin na natin yung excuses natin kapag hindi gumaling yung tao, sasabihin natin kalooban ng Diyos na namatay siya. 29 years old, 30 years old, hindi po kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Lord is long life. With long life will I satisfy you, sabi po ng Panginoon. Ang long life po in the Bible is 70, if you have the strength, 80. Or kung merong mabiyaya pa po ang Lord, pwede pa pong 90 hanggang 1,000. 1,000 days lang po. Pamanyari. Now, sino ang pumapatay? John 10:10, the thief comes to what? Steal, kill, and destroy. I have come that you may have life and have it more abundantly or have it to the full. So, dapat po, nanungaos kanina, sumiksik yaking isip tamo, kay utak tamo po ini, maano po ito, ma-absorb po natin, ang kalooban pala sa akin ng Lord ay laging malakas, malusog, at mahaba ang buhay. Ngayon, paano, Pastor, yung pray ko, namatay po siya, kung Kristiyano po siya, don't worry, wala siya sa impyerno. Kahit napatay siya ng dyablo, yung katawan lang po ang napatay niya. Pero yung spirito at kaluluwa niya, na kay Jesus po. Don't worry. Pero ang nais po ng Lord, magtagumpay din po tayo sa physical. Para maging kagamit-gamit po tayo at patuloy po natin mag-glorify po ang
Ama na nasa langit. So ang bawat isa po sa atin, wag po kayong maniwalang short life ang plano ng Panginoon. Huwag niyo na pong gamitin sa puninarya yan na pag minamatay pong bata pa, sabihin po natin, tapos na ang mission niya. Nanong mission ng puninarya na? Pastor, bakit si Jesus? Bata siyang namatay. Sino may sabing patay si Jesus? Buhay po si Lord. Hindi po siya namatay, buhay po siya. Amen? Hanggang ngayon, buhay siya. Yung iba sabi nila, kasi 33 years old siya, namatay siya. May painawaya ka nito. Pero buhay po ang ating Panginoon. Sayang po ang ating ginagawa ngayon, nakaupo tayo dyan, kung patay po ang pinaglilingkuran po natin. Our faith is futile, lang sabi po sa 1 Corinthians 15, kung dead po si Kristo. Pero Jesus is alive. Amen? Kaya nga po, buhay din po ang pag-asa po natin. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Na kung minsan po nagpe-pray po tayo, siguro yung iba sa inyo, kung question nyo, ba't ikaw, Pastor, 17 years ka nang nagdadialysis? Opo, totoo po, magsa-17 years na po ako nagdadialysis. But it doesn't mean ang Diyos hindi nagpapagaling. It doesn't mean yung kanyang salita ay hindi na uso. Ano po ito? It is my problem. Sabi ko nga kay Lord, baka meron pa po akong unbelief. Patawarin mo po ako, Lord, and I need to grow. Nag-grow din po ako. I may be your speaker today, it doesn't mean po na talagang nakakaangat po ako ng todo sa inyo. Mensahero lang po ako ng Panginoon. Pati po ako, marami pa po akong pinag-aaralan sa buhay Kristiyano. Marami pa po akong pinagtatagumpayan at nalalaman po. Sabay-sabay po tayo dapat lumago. Maging matibay sa pananampalataya. But because of the Word of God na pinanghahawakan ko po, na every year sinasabi ng Diablo po sa akin, pag malapit na po yung anniversary po ng aking pagdadialysis, so 17 years, sa January sa January 2025, yun po yung magsa 17 years na po ako niyan. Kung di pa darating ang Lord, I hope dumating na po siya. No, and ang sinasabi ko po sa Diablo, walang problema, malakas pa rin ako. Malakas pa rin ako, patuloy pa rin kitang tatalunin ka. Hindi sa aking kalakasan, hindi sa aking katalinuhan, kundi sa Espiritu ng Panginoon na nasa akin. It's not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen. And alam niyo ho, if I did not exercise my spiritual authority, I would not be standing in front of you now. Baka po patay na po ako. Kaya sabi ko po sa inyo, it will it will change your life if you will walk in our spiritual authority. Lahat po tayo binigyan po ng Pero bakit po isa pa hong dahilan, I do believe, ito po yung main sa akin po, na kung bakit po hanggang ngayon, dumadaan po ako ng dialysis. Pero napakarami na po pinagaling sa akin ng Lord. Yung pong mga sugat ko sa paa na nabibiyak po yung mga laman na talagang sumisigaw po ako sa sakit. Na pagtapos po nag-preach dito, yung pong aking medyas puno po ng dugo. Ganun po kagrabe. Ang aking puso po na nagkaroon ng enlargement, na sabi po ng cardiologist ko, anytime mabubuwal ka. Mamamatay ka, ibig pong sabihin. Lahat po na yun, magaling na po ako. Ang aking BP na umabot po ng 200 plus. 120/70, 120/80 po ngayon. Wala na po akong gamot. Sa thyroid, lahat, wala na po akong gamot. Puro vitamins na lang po ngayon. Tsaka po herbal, malunggay, mangustin na po ang nanong kain ko. Kasi po, kulang po yung mga kinakain ko. So, kumano po ako ng mga herbal po. Yun po ay mga halaman po ng Lord. Then, yung Dr. Areni, ka natutuden. Ba? Nabalo ka rin. Yung mga ganyan. Anyway, baka mapalayo po ako. One of the main reasons pa ho, bakit ko minsan, ang isang tao po ay hindi gumagaling, it is dahil po, growing in faith is more important than answered prayers. Kung pagagalingin ka ng Lord, kagad-kagad kung minsan, pero babalik ka naman sa pagiging balasubas mo, mas importante sa Diyos na lumago ka sa pananampalataya. I've seen myself na talagang lumago po ako sa pananampalataya. Ang dami pong binago sa akin ng Panginoon. Kung 2007, nagkasakit po ako, nag-dialysis ako, at bigla akong pinagaling ng Lord, baka hindi po ako nagpastor. But because, alam niyo po, ang karamdaman galing po sa Diablo, but many times, inaalaw po ng Lord yan, dahil ito po yung all things work together for good. Kahit po galing sa Diablo, gagamitin po ng Lord for our
own good. Because character is more important than your answered prayer. Kung meron ka bang answered prayer, no, nagkaroon ka ng breakthrough, pero yung ugali mo hindi nagbago, nakakalungkot po yun. The reason why, kung bakit wala pa po yung mga answered prayer po natin, number one, because of unbelief. Number two, dinidevelop po ng Lord ang ating faith, dinidevelop po ng Lord ang ating character. Because faith and character is more important than answered prayers. Kung inanswer man ng Lord ang prayer mo pero hindi ka na lumago sa pananampalataya at sa iyong karakter, pag namatay ka, impyerno ka pa rin. Maganda lang mamatay kang may karamdaman pero langit ka. Pero ang kalooban ng Lord, walang karamdaman, walang kahinaan, at ikaw ay ligtas ka pa. Amen. Kaya ito po, kaya nga po we keep on praying. Kung di siya gumaling, Pastor, paano? Bakit? Ikaw ba nagpapagaling? Problema na ni Lord yan. Ang problemahin po natin, every time meron po may makaramdaman, tayo po ang magpagaling. Now, ang prayer po dito, no, hindi po yung Lord, pagalingin mo siya. Hindi po tama po yun kasi binigay po sa atin ang authority. It is our responsibility to lay hands on the sick. Amen. In other words, it is our responsibility to heal the sick. Marami na po tayong nakitang gumaling. Kahit po sa mga ministry po natin, kahit po mga member lang po natin, sa dami pong testimony dito, nag-lay hands, gumaling. In fact, nakailang testimony, I think 3 na po, yung pong namatay na pero nabuhay, pinag-pray po. Naka-record po yan. Yung kung meron pong nalunod, no, at 10 minutes na pong patay, pero linay hands na buhay. Yung pong ditong sa ONA, dineclare na po ng patay yung asawa niya, pero linay hands po niya, nabuhay po. Years na po ito. Dito po, nung mag-absent, alam niyo po, para hindi po kayo, abreast kayo or updated kayo sa mga testimony, mag-attend po kayo ng Wednesday. Kaya sa akin, kung anong pangawan niyo sa Wednesday being, total pila niya ang oras ito. Malapit niyang datang hingin. Amen. Mag-attend po kayo ng yung prayer meeting po natin. Nung alaya mang kwenta yung gagawan nyo, Wednesday, mag-attend ko pong bengi. Mabibless po kayo. Ako, personally po, nabibless po ako sa mga testimony. Kung minsan nasabi ko, katindi na nini, matindi pa kaya kami. Sabi ko gano'n. Katindi na yung faith na. Nakaka-encourage po talaga. Amen. Lahat na mag-a-attend, magsabing amen. O, dindam na kayong Lord. Pag nangako ka, gawin mo, sabi po ni Lord. Hanan nga, nakapag-amen ko pa yan. Luke 10:9, nasabi po ng Panginoon, heal the sick. Kaya nga po sinasabi ko, hindi po sinabi ng Lord, tawagan niyo ako kapag merong I'm not saying mali po yung Lord, pagalingin mo po ako. Lord, I'm not saying, pero it is not biblically or scripturally accurate. Ang accurate po sabi ng Lord, heal the sick. Hindi po yung Lord, pagalingin mo po siya. Hindi po ganun. Kung mag-lay hands po, Lord, in the mighty name of Jesus, by your stripes, itong taong ito, magaling na. In Jesus' name. Amen. Now, kailangan po, tama po yung paggamit po nating ating weapon, ng ating authority. Kung baga po sa baril, hindi mo yung gagamitin na nakaharap sa'yo. No, dapat tama po yan. Baka pumutok po patay kang bata ka. Kaya nga po, it is our responsibility kasi inutos tayo ng Lord. Hindi mo pwedeng utusan po ang commander na yung para pong sasabihin po sa iyo ng nanay mo, o itong, magano'n sa kapinggan, sige po umpisan mo na, amwari. Inuutos na kapin niya. Inuutosan tayo ng Panginoon to heal the sick. Pastor, baka hindi gumaling. Huwag mo nang problemahin yon. Dapat po ang problemahin mo, maniwala ka. Hindi ikaw ang nagpapagaling si Lord. Bakit pag gumaling, sasabihin mo, ikaw? Di ba? Lagi mong ilagay sa isip mo, Lord, sinabi mo, pag linehans ko ang kamay ko, gagaling siya. So, problema mo na yan, Lord. In Jesus' name, gagaling siya. Ganun ho tayo dapat. Si Lord na. Kasi po, kung sinasabi mo, hindi siya gumaling, parang kinukuha mo yung glory. Tapos, iko-condemn mo yung sarili mo, parang hindi pa ako worthy, o kulang pa yung kapangyarihan ko. It's not your power. Ang kailangan lang is obedience. Obey the word of God. Alam niyo po kung lahat po tayo, we will walk in spiritual authority, then po hospital na rin, may bakantila. Dapat po dumating po yung panahon na yun. Nung po panahon po ni Jesus, no?
Ang dami pong may karamdaman, pero lahat po ng lumapit sa kanya gumaling. Ang hindi lang po siya nakapagpagaling sa mismong Nazareth po, sa kanyang hometown. Nakapagpagaling po siya ng konti because of their unbelief. Konti lang po yung ano niya. Imagine, because of their unbelief, meron pa rin gumaling. How much more kung naniniwala ka? Amen. So if you doubt the Lord, that the Lord desires us to be healthy and strong, you won't use your authority to fight sickness. Kung pinagdududahan mo, kapatid, na hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay healthy and strong, hindi ka mananalangin na gagaling ka o gagaling po yung may makaramdaman. You need to believe. You need to believe. And na-take up po natin to last July, pero review po natin uli. To be saved is also to be healed. Kung sino po ang mga ligtas? Kalooban din po ng Lord na hindi lang tayo ligtas, kundi tayo po ay malakas at malusog. Ang sabi po sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace that you have been saved. Now, yung word save po dyan sa Greek is sozo. No, ang sabi po dyan, sozo, meaning to save, that is deliver or protect literally or figuratively. Heal, ayan po ang bibig sabihin. Yung save, hindi lang po talagang i-deliver, but to heal, preserve, save self, do well, or be made whole. Na maging buo ka, talagang malakas ka. Yan po ibig sabihin ng salvation, yung salvation, being saved, is being healed also. Being delivered from any form of weaknesses or infirmities. Now, tingnan po natin na sa mga sugat ng ating mga Panginoon, tayo po magaling na, Isaiah 53:4-5. Surely He took up our pain and bore our suffering. Pag sinabi pong surely, ano po ibig sabihin yan? Hindi sigurado? Sigurado, kaya nga po surely. Sigurado, sabi niya talagang kinuha na ang ating mga pain and bore our suffering. Ang pain at saka po, suffering, it pertains to infirmities. Karamdaman, sicknesses and diseases. Kaya sa ibang salin po, mababasa nyo, sicknesses and diseases. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted, but He was pierced for our transgression. Namamali po nila ito, yung He was pierced for our transgression. Yeah, pastor, napako siya, He was pierced, for our transgression, para sa ating karamdaman, ay para sa ating kasalanan. So yung mga sugat daw niya, para sa yung mga sugat po ay para sa ating mga kasalanan. Now, namatay po ang Lord sa krus para po tayo maligtas. That is true. Pero totoo din po na sa kanyang mga latay tayo ay pinagaling na. Ang sabi po dyan, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Nung nangadurog-durog siya para po sa ating mga kasalanan din po, the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Marami pong nag-i-interpret po niyan. Pastor, ang ibig sabihin niyan, spiritual healing. Now, kapag hindi ka po born again, ang spirito mo ay patay. You are dead in the spirit. Hindi po may karamdaman ang ating spirito. Ngayon pong born again ka na, pwedeng magkasakit po ang spirito mo. Sakit na yung pong katamaran, complacency, o yung lukewarmness. Pero kung hindi ka born again, wala ka pa kay Lord, patay po ang spirito. So, hindi niya kailangan ang kagalingan. Ang kailangan po is mabuhay, ma-born again. Kaya ang Espiritu po natin na born again, nung tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Now, sino po ang pwedeng mag-interpret ito? We do not need po yung mga matatalino, mga Bible scholars. Ang Bible po, kung binabasa nyo po yan tuloy-tuloy, makikita mo yung ibang hindi mo naintindihan sa ibang mga scripture, nandun ang kasagutan. Nasaan ang kasagutan dito po sa tanong na talagang ang mga sugat ni Jesus ay para sa ating mga kagalingan. Nasa Matthew chapter 8, 16, 17. Ang sabi po dyan, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, to Jesus, and He drove out the spirits with a word. Salita lamang po ang mga evil spirit, sa salita lang po ng Panginoon, and healed what? Some of the sick? All the sick. Lahat ng may karamdaman, pinagaling ni Jesus. Para saan yan? Verse 17. Ano po, para saan po yung ginawa ng ating Panginoon? This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Isaiah chapter 53, verse 4 and 5. Sabi po dyan, this was to fulfill what was spoken through prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our
diseases. Now, tama ho bang interpretasyon natin na sa mga sugat ni Jesus, tayo po ay magaling na? Tama! Dahil mismong Biblia ang nagsasalita na sa mga latay po ni Jesus. Siguro, yung iba sasabihin nila, uy, Matthew, mali yan. Biyasa ka pa kang Matthew na. Yan po ay kinasiyan ba ng banal na espiritu? So you need to believe na ang kagalingan ay kalooban ng Diyos. Never pray na sabihin mo, Lord, bakit mo ako binigyan ng karamdaman? Hindi ka binigyan ng karamdaman ng Lord. Binigyan ka ng karamdaman ng dyablo. Wala lang po kung oras para yan po yan. Pero ang dyablo po nagbibigay ng karamdaman dahil pinapayagan mo. Lagi na kang didinan sisig. Mamanga na ka man, lalaklak kang lalaklak. O takay sa kanan ming gino. Lord, bakit po ako diabetic o makanano, drink chocolate sa salikot mo lang? Maniwala po kayo, maraming diabetic. May nalikot lang chocolate. Dalo na nung reta paborito da. Cadbury, Toblerone, nano pa, Chocobot. Pati Chocobot, may pa. Ako po, ang pagdadialysis ko, alam ko na po ito nung po nag-dialysis ako 2007, kaya hindi ko po sinisi ang Lord. Sabi ko, Lord, sorry po. Kasalanan ko kung bakit po ako nagkasakit. Pinabayaan ko ang sarili ko. Na-stress po ako, tapos po, dahil nagmamadali po sa trabaho, hindi na nag-aalmusal, kapag nasa office na ako, hindi po ako nakapag-drive-thru sa mga fast food pong yan. Yung fast food, fast ka rin nagkakasakit. Mag-noodles ko po. Yung pong Lucky Me, may nga malas-malas po. Naramdaman na po ng Lucky Me kanya. Kahit sila alam nila nakakasakit po yan. No? Ang tagal pong matunaw po nung noodles na yan. Tapos puno po ng preservative. Ano kalasan o kanyaman, ali? Lalo na po kung seafood jatang kayo or kaya beef ya po itang kayo, malimat. Pero yung balo, magkasakit ka. So hindi po kalooban ng Diyos na magkasakit po tayo. Huwag nyo rin pong i-declare, because it is very important yung declaration po. Huwag nyo po rin pong i-declare pagtanda ko, pag naka-wheelchair na ako, huwag nyo pong gagawin. Pagtanda ko, pag naka-diaper na lang po ako, huwag nyo. Kahit tumanda ako, umabot ako ng 90, hindi ako magda-diaper, hindi ako mag-wheelchair. Alam nyo po, ang dami po sa dialysis patient, kung minsan buwan pa lang po sila, naka-wheelchair na po sila. During the first year of my dialysis, dinideclare ko po ito, ay ako Lord, andiyan ka pilang ka mag-dialysis ko, ali ko mag-wheelchair. Ali ko mag-wheelchair. Pero kapag naka-confine ka, wini-wheelchair ka, hindi, maglakad na ako, ali po, bawal, makamuha na kami. Nakakapag-wheelchair pa rin po ako, pero hindi ko po yung hanggang bahay, hanggang church, hanggang mall, naka-wheelchair. No. Anak tayo ng Diyos. Kalooban ng Lord, malakas, so tayo. Buling patunayan ko, bisa kayong kapota, magpulis ko ang last Jess. Nung wala kayong lakad, kay Nitam. No? Kaya ko pong magsalta ng 2 to 3 hours. No? Actually po, kailan ba ako na? No? Last Friday, praise the Lord po, no? Nakapagsalta po tayo sa Department of Education, Tarlac City. 73 supervisors, 10 pong, 73 principals, 10 mga daliri. No? 10 mga supervisor. Kamay at paa. No? At saka po yung superintendent, saka po yung assistant superintendent nandun din po. May karamdam na pong lamaran ng pongkay. Betang kurakot kayo ako pong baka niyan. No? Tumakot ko kayo, principal kayo pong Eli. Anak na ako ng Gino, dadala ako salita na ng Gino. May nga sermon la, pero salamat la pong kayo. Sa ano ko po, total, ako nuwakit kang tutukoy din. Potay, na ako invite ako. No? Pero actually, yung pong binigay na topic sa akin, servant leadership. Pero pumunta po ako, si Jesus pa rin po ang inino ko. Na ang pinakamatinding servant, walang iba kundi si Jesus. Siya lang dapat ang gayahin. Yang sasabihan kay corruption karela, ating papira lang na principal na rin, dakal pala corrupt karela. Anyway po, going back ho, ang word po ng Panginoon hindi magsisinungaling. Pag sinabi niyang, you shall lay hands on the sick, they will recover. Lord, pag-pray kayo nini. I remember po, no, yun po kaya ako Pastor Francis, yung dito po, namamatay na po yung matanda, sabi niya, ay, Pastor, namamatay na po yung kung may pwede pong puntalan. Dito ho siya, and talaga pong makiraya kayong folding bed. O talaga lupa ng mete. Alam niyo po, no, nung pagganong ko po ng kamay ko, Jesus, kanya yung matuwa na. Bigla na po tilang gamat ko.
O si Mapi ako ginalisak. Ay! Sabi ko po, kahit po sila nagulat, ay, kinabiyaya. Tapos sinanong ko po, kaya po, alam niyo po, kung minsan natatakot tayo, pero hindi declare natatakot ka. Daramdaman niyo ko po ako. Tumatango po siya. Pinatanggap ko po siya kay Lord. Ang pagtanggap po na, kala ko, mimete. At least, po kaya kinabiyaya pa. Hinayaan po ng Lord na mabigyan po siya ng nasa 80, magna-90 na po ata siya. Kaya bidakanta na, po yung Pastor Is. Na nagulat po kami lahat. Ako talagang, sabi ko, ginulisa ka ako. Nung halimay alata ako. Pero God is good po. We have that power. Na pag ganun ko po, Jesus ka ako. Yung pong ginakaawit po natin, I speak the name of Jesus. It's very powerful po. It's very powerful. Kaya nga po, may karamdaman po yung, bago po kayo pumunta ng doktor, hindi po masama pumunta. I'm not telling you na huwag na kayo pumunta ng doktor. Kung pupunta kayo ng doktor, kapatid, mag-pray kayo, Lord, dalhin mo ako sa doktor, na yung doktor na yun, bigyan mo siya ng godly wisdom na maging tama yung mga diagnosis niya sa akin. Kung bibigyan niya ako ng gamot, tama din yung mga gamot. Pag uminom po kayo ng gamot, ang sasabihin, Lord, itong mga gamot na ito, instrumento mo lang to para lumakas ako. Pero ang tunay na kagalingan ko ay galing sa iyo. Ikaw talaga ang doktor ko, Lord. Walang side effects sa mga gamot na ito. Lagi niyo pong declare yan. Kasi lahat po ng mga synthetic, meron pong side effects. Pero yung pong nabasa po natin sa Mark kanina, they will drink deadly poison, it will not hurt them. Kasama po yan. Walang side effects. Walang deadly poison doon sa mga gamot na tatalab sa atin because we are protected by the blood of Jesus. You need to believe. You need to believe. You need to believe po. And kapag ikaw ay pinatawad na ng Lord in the Bible, kasama po ang healing. Ang sabi po sa Psalms 103:2-3, sabi po dyan, praise the Lord my soul and forget not all His benefits. Ang dami po nating benefits. Pero kapag hindi mo alam, halimbawa, may benefits ka pala dapat sa GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, kung hindi mo alam yung mga benefits mo doon, hindi mo makukuha, hindi mo mapapakinabangan. Sayang. And you need to know, sa dami po ng mga benefits hanggang verse 3 lang po tayo. Sabi diyan, who forgives all your sins and heals all your diseases. Yung pong, it's for our own benefit po yung tayo'y patawarin ng Lord at the same time, kasama ang kagalingan. Kaya nga po doon sa mga panahon po ni Lord, ang sabi niya, meron pong dinilang may karamdaman sa'yo. Ano pong sinasabi ng Lord? Minsan po sasabi niya, Son, your sins are forgiven. Tapos po, sige, tumayo ka na dyan. Pag pinatawad ka ng Lord, kasama po yung healing. Amen. Kaya kinwestiyon siya ng mga, ano bang mas madali? Ba't kinwestiyon niyo ako na nagpatawad ako ng kasalanan? Ano bang mas madali sabihin dito sa taong ito na pinatawad din kasalanan? O ikaw siya ay magaling na? Siyempre sa atin po, parang mas madali yung magpatawad. Pero pareho lang sa Lord. Pareho madali po kay Lord yun. Dahil po sa ginawa ni Kristo, madali po tayong pinatawad ng Ama. Dahil din sa ginawa ni Kristo, nasa atin na rin po ang kagalingan. Amen! So magbuhat po ngayon, huwag po kayong matakot to lay hands on the sick person. Amen. Lakotala po pasyente ring hospital. Amen. Ako, I do believe po, one of these days, lalabas po ako sa dialysis. Strong and healthy. Kahit po nagda-dialysis po ako, parang hindi po ako dialysis patient. Nagagawa ko po yung dapat kong gawin na pinapagawa po ng Lord. I am living according to the purpose of God. Amen. And I am happy and satisfied because of Jesus. Number 2, we are empowered to walk in spiritual authority, which includes the authority to cast out demons. This is so amazing. Mga demonyo, mapapalayas natin. Si Satanas, alam niyo po kung minsan pala, meron po yung lumayas ka Satanas. Bakit si Satanas sa Diyo ba gano'n ka rin? Alayo po. Pero kasi ang meaning po ng Satanas or Satan is adversary. Kalaban. So it's okay na yung demonyo, tawagin mo siyang Satanas. Si Peter nga po, tinawag ng Lord na Satanas. Get thee behind me, Satan. Dahil lumalaban siya doon sa kalooban ng Diyos. Yung pong name Satan, it means adversary or kalaban. So okay lang po yun. Retang piloso po yun. Mali palayasan ni Satanas. Si Satanas sa lana yung mangkin. At yung ka rin. Wala na nga balo eh.
Barkada niya pala. Now, balikan po natin ang Mark 16, 17, 18. Ang sabi po dyan, and these signs, yung mga miracles will accompany those who believe. Sasamahan tayo. Dapat nagbubunga tayo ng mga miracle. Ang sabi po dyan, in my name, they will cast out demons. In the name of Jesus. They will cast out demons. So, inutusan din po tayo na magpalayas ng demonyo. In other words, it is also our responsibility na palayasin ang demonyo. Amen. Binigyan po tayo ng power and authority ng Panginoon na magpalayas ang demonyo. Ang sabi po sa Luke 9:1, when Jesus had called the 12 together, He gave them the power and authority to drive out all demons and cure diseases. Ito po yung mga sinend po ng Lord ng mga disciples. And then Luke 10:70, sabi po nila, and when the 72 disciples returned, they joyfully reported to Him, Lord, even the demons obey us when we use your name. This is so amazing. Ikaw, kapatid, ang gaparitang duwende-duwende o nanong sabiandang kapre-kapre, pwede mo, ako po, tatakot ka rin. Alam niyo ho ba, if you are exercising your spiritual authority, you know your spiritual authority and exercising your spiritual authority, natatakot po ang mga masamang spirito. Kapag tulog ka, medyo sila, hey, lagyan natin ng di na tayong panina pamatsura. Pero pag nagising ka na, tara na, mabating tayo na, makagising na yan. Bakit po? Kasi alam ng diablo, pag gising ka, at re-rebuke mo po sila, nasasaktan po sila, natotorment po sila kapag sila ay pinapalayas mo. It is wrong to say na, Lord, palayasin mo po yung demonyo. Noong pong 2007, literal po ako nakakakita ng demonyo sa kwarto po namin. Para pong sinasabi, mamamatay ka na, mamamatay ka na. Ilang gabi po yon, I think months din po, hindi po alam ng misis ko na nakayakap po ako ng mahigpit sa kanya. Takot na takot po dahil may mga manifestation pong evil spirit sa kwarto ko. And then one day, sa ilang linggo, buwan na po ako nagpipray na lumayas yung mga demonyo. Lord, palayasin mo yung mga demonyo. Lord. And then sabi ko, Lord, nagpipray naman po ako na palayasin mo po yung demonyo. Bakit hindi mo po tinatanggal yung demonyo? Remind po ako ng Holy Spirit. Ang sabi po ng Panginoon, ang Holy Spirit will remind you everything I have told you. Remind po na ako ng Holy Spirit doon sa Luke 10:19 kanina. Nakalimutan mo na ba yung Luke 10:19? Tinuro nyo pa yung kantang yan. Yung kanta po ni Don Moen na, I have given you authority. Alam niyo po, nung nag-ano po sa akin ito, nagbumalik po sa akin, bigla po akong tumapang. At ang sinabi ko, in the name of Jesus, natanggal po yung takot ko. Yung takot ko po noon, pinagpapawisan pa po ako ng malamig. Dahil alam ko po, mamamatay na ako. Dahil saan naman ako pumunta, ay mag-dialysis ka, ay itang dara ko, anong pilay niya ang bulan? Pero sabihan data. Tapos, I experienced po, during 2007, yung pong katabi ko, kausap ko lang kanina, bigla po namatay. Nagda-dialysis, habang nagda-dialysis. O sabihan ng demonyo, o ikaning tutukian. Kaya nga po, pag gabi po, ayoko nang dumating po yung gabi. Ewan ko po kung naranasan nyo na po yan. Meron po akong depression, meron po akong anxiety, meron po akong takot. Pero nung sinabi ko, in the name of Jesus, tumayo po ako. At hinarap po yung mga demonyo. Gabi-gabi po, bumabalik po yan. Eh, nag-speaking tongues po ako. Ngayon pala, naririnig ako ng misis ko. Kapag po natutulog ako, bigla akong na-discern na may mga evil spirits. Bigla po akong tatayo, habulin ko po sila. In Jesus' name, mabating ko okay. Sumisigaw po ako. Na alam niyo po, ang power po is a force, ang sabi po. Kapag ginamit niyo po in the name of Jesus, in the name of Jesus, makuna ka, Ken. No? Hindi po. Alam niyo po, our words, our voice, meron pong power. Pag pinapalayas mo yung kung sino man, shh, hoy, makuha, Ken. Di ba, shh, hoy, makuha, Ken. Wala akong ganun, di ba? Andiyan ang lango niya, may sabihin, hoy, lango, makuha, Ken. Hindi, shh, aso, ano sasabihin mo kayong aso? Shh, makuha, Ken. Kamanginis, ha? Hindi po. Shit, dapat po merong force, may power. In Jesus' name. Demonyo ka, babating ka. I remember po, no? Excuse me po. Jesus' name. May gusto ko niya using danom. Sabi na pa mong Sister Nela, kumanog siya danom. Bayo ya po yung carpet kasi. Anyway, ho, nung pong magto 2 years old si Nice, yung panganay ko po, nagtatrabaho pa po ako noon. That was 2002. No, tagal na po, no? 2002.
more than 20 years na po, tinawagan po ako ng nanay ko from work, na sinabi po niya, kinidnap daw po yung anak ko. Sipan niyo po itang balita ito. Sino nagkidnap ako? Yun daw po nag-aalaga mismo sa kanya, umalis daw po, hindi na binalik. Sabi ng nanay ko, sandali lang, punta lang ako ng tindahan, 5 minutes po, pagbalik ng nanay ko, wala na siya. Sabi po ng mga tricycle driver, nagmamadali daw siya, nakasama daw po yung anak ko. Alam niyo po, pinaandar ko rin po yung discernment ko, Lord, saan po ako pupunta? Umuwi ka. Di ba yung iba, karaniwan, pupunta po kung saan, magtatanong, nakita niyo ba itong batang? Hindi po ako, umuwi po ako. Ako mag-isa po sa bahay nung nandun ako, nanay ko po kasi umalis din, parang hinahanap niya kung saan-saan. Bagamat may mga tinawagan po akong kaibigan ko po sa Camp Olivas, no? Tsaka po yung may mga influensya po sa politics, sa politika, yan po, sa gobyerno. Tinawagan ko po na ganito yung pangalan ng ano, ganyan-ganyan po. No? Now, to make the long story short, habang nasa bahay po ako, ay ginamit ko po yung authority ko. This was 2002. Hindi pa po ako nagda-dialysis po noon. Nagtatrabaho pa po sa secular po noon. Sinabi ko po, Satanas ka, sabi ko po. Ang ingay ko po, nag-speak in tongues po ako sa bahay. Ewan ko kung narinig po ako ng mga kapitbahay. No, bago po, ang dumating po kasi noon sa mga tinext ko for prayers ay si Pastor Ron. Hindi pa rin po siya pastor po noon. And ang sinabi ko po kay Satanas ka, kapag Pacheme binalik, gugulis ako po, talagang mimwa ko. Pacheme binalik yung anak ko, bayo lumbuging Aldo, mayari ka balat kayong ginoo ko. Eh kung man natin siya, mayari balat na yung klase prayer, tayo ako yung sarili ko. Pero makanyan man, meron po akong faith. Kailangan ibalik niya po. Alam niyo po, past 5, dumating po. Karusing yung anak ko. Sinais po kasi noon, yung panganay ko po, nung baby po yan, mukha po siyang Haponesa. Kaya mimwaya pa itang kahit ang katulong. Sabi niya, nagano lang kami. 4 na oras na, o 5 oras na, wala kayo, namasyal lang. Yung sinasabi, Daddy, milk, sabi niya, tignan mo, gutom ka ako. Sabi ko, lumayas ka na, baka pa magawa ko sa'yo, ikaw pa yung galit. Nung kinabukasan, kinonfirm po nung kumari ko po sa Camp Olivas, yung pangalan, tsaka po yung itsura po ng wanted pala yung katulong namin. Na mismong mga anak niya, binenta niya. Tingnan niyo kung gaano po makapangyarihan po yung authority, yung name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sabi ko, may malyaring balik yung anak ko. Para po nung na-COVID ako, Satanas. Nakubi sa akin, duwa na akong Domingong maka-COVID ako. Lumuwal ko yan ng aldongay ni. Alam po ni Pastor Francis yan, tinatago po yung clearance ko. Gusto nilang mag-extend ko kasi 45,000 a day. Sabi po ng nurse, hindi na po kayo makakalabas kasi naka-cut off po 4 p.m. ng wala pong PhilHealth, walang Hindi, sabihin mo, magka-cash ako. Kaya bang, Alam niyo po yan. Alam niyo po, dapat po confident po tayo. Sabi ko, Lord, sinabi ko, mag-cash ko ikabala. Tinawagan ko po misis ko, nakasakay na kay Pastor Francis. Diyos, sabi ko, mag-cash na po. Narinig ko yung 800,000, 1 million, ganun. Pero to make the long story short, may kapag-cash kayo po. Yung po, dapat umuwi ng 4 o'clock hanggang 7 p.m. para lang Bakit sabi ko yung demonyo? Satanas. Malyaring ako bulihin, sosobra na kaya ako. Muli ko yan ako. Akit mo po ini. We need to, kuminsan po, kailangan po, pagtayo po natin, gulisakan tangan ng demonyo ngayon. Kung ano man po yung kung ano man demonyo meron po sa bahay po ninyo, ito po, totoo na po ito sa mga, marami po akong kinounsel na ganyan, kauli mo, na ano man demonyo ka rin, sulok-sulok, palakwan mo lang. Kasi po, kung meron pong babantayan ng mga demonyo, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Hindi po yung hindi Kristiyano. Kapag ikaw ay Kristiyano na, lalagi kang babantayan ng mga demonyo. Hihintayin niya yung mga negative words mo. Hihintayin niyang gumawa ka ng hindi matino para ikaw ay masila po nila. Pero kung pag uwi mo sa bahay, merong ating mapali buntok, remember, hindi po, alwa po itang tao yung kalaban mo. Hindi po mga taong kalaban po natin. Flesh and blood po, hindi po ang kalaban po natin. Ang kalaban po natin, mga principalities, rulers, evil spirit in this dark world. And we have given the authority na palayasin po ang mga demonyong yan. In Jesus' name. Naalala niyo po yung mga kinounsel ko pong nagbibisyo po yung mga asawa po nila. Sabi ko, gabi-gabi palayasin sabi niyo, demonyo ka, lumayas ka. Mumupakasi ka na ako. Punta damdaman ng asawa, ninong demonyo, napakya ka. Pero alam niyo po, yung isa po, ang pinag-pray po niya, 2 days lang, sabi ng asawa niya, bala mo, Joanne, nakbisang manigarilyo pong kay. Na born again po, to make the long story short, there is power in the name of Jesus.
lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kailangan lang po gamitin po natin ho ito. Nung sinasabi ko, Lord, palayasin mo yung mga demonyo, binigyan pa ako ilustrasyon ng Lord. Nakakita ka ng PO1, uutusan niya yung general na huliin niya yung hold-upper. Ang general po natin, ang commander-in-chief po natin, si Lord. Ba't mo inutusan? Lord, palayasin mo yung demonyo, amo makanyan. Parang yung kanina, anak manok sa kang pinggan. Sige na, umpisan mo na. Tayo lasula po rin pinggan kaya ka. Hindi po natin dapat ginagawa kay Lord yan. Ikaw mismo, kapatid. Hindi po niyo po kailangan tumawag ng pastor. Kasi yung Jesus na nasa amin, it's the same Jesus na nasa inyo. But you need to believe. You are a child of God. Amen. Anak na katamo ng Ginoo. Hindi lang po yung mga pastor ang makapangyarihan. Ang bawat anak ng Diyos, merong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Kaya kahit ano pong demonyo po yan, hindi po yan magtatagumpay. Hindi ko na po makukwento kasi haba lang po yung mga experience po namin dito na merong mangkukulam na talaga pong medyo nag-viral pa ito sa YouTube na kinuwento po niya ako na kinikurs po ako ng 4 na mangkukulam po dito para mamatay na. Because of the name of Jesus. Meron pa po dyan, born again na nag-atin hanggang ngayon. Ako na pa sabihin Laguna. Inabangan po kami sa gate para panyaksaka na kami. Born again na po siya ngayon. Nag-testimony na po siya. Hanggang ngayon nag-aate po dito. Minik niya para patayin na kami pero na-born again po siya. There is power in the name of Jesus. Use your authority. I don't know kung ano pong demonyo meron. Kung meron pong demonyo ng mga bisyo sa bahay po, demonyo po ng kung anong klase pong addiction, demonyo po ng kahirapan, demonyo po ng pagkakautang, maaari po yan. You need to, you need to exercise your authority. Magbuhat sa araw na ito, hindi na ako mang-uutang dahil pinagpala na ako ng Panginoon. In Jesus' name, kayo na mga demonyo na nagpapahirap sa amin, wala kayong karapatan. Amen. May mga pamilya po, ang sinasabi po nila, lagi daw sila nasa hospital. Kung minsan ang nanay niya, ang kapatid niya, ganito. I-break mo po yung curse na yon. That in the name of Jesus, magbuhat sa gabing ito, wala nang maho-hospital. Wala nang curse sa bahay. But use your authority in the name of Jesus. Amen. Ang sabi po ng Lord sa Matthew 16:19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, whatever, sabi po dyan, anuman, whatever you forbid, anuman ang ipagbawal mo, whatever you bind sa ibang salin po, on earth will be forbidden in heaven. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Napakahalaga po ng declaration po natin. Parang sinasabi mo, magbuhat sa araw ito, pinagbabawal ko na ang pag-uutang, ang kahirapan sa pamilyang ito. Magbuhat sa araw nito, pinagbabawal ko sa pamilya ko ang adiksyon sa anumang bisyo. At magbuhat sa araw na ito, binubuksan ko ang pintuan yung mga pagpapala na dapat tinatanggap na namin noon pa. Use your word. Hindi po automatic na ibibigay po ng Lord. Kaya nga po ang uturo ng Lord sa atin doon sa prayer na ano po, yung pong Our Father who art in heaven, holy is your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Anong sinasabi po ng Panginoon doon? Hindi automatic nangyayari ang kalooban ng Diyos if you will not pray, if you will not use your mouth, your authority. Amen. Hindi po automatic po yan. That's why it's very important to pray. It's very important to declare the word of God. Na-declare mo, you are blessed beyond measure. Sa mga Kristiyano sa Calvary, wala pong kahirapan. Tayo ang tumutulong. Bakit tayo binibless ng Lord? Hindi para mabuhay sa pleasure, para maging blessing po. Para yung mga nangangailangan sa labas, tayo ang tumulong at pag natulungan natin sila, madali po silang ihatid po sa Panginoon. Madali po silang makakilala sa Panginoon. Hindi ka pinapayaman ng Lord para lang ikaw ay magmayabang, maging mayaman, o kung saan ka magpupunta-punta ng bansa na every month nagmamasyal ka. Merong purpose ng Lord bakit tayo binibless. Amen? Ngayon, kung hindi ka blessed, kapatid, merong espiritu na nananahan sa buhay mo. Kailangan mong palayasin yan. Or kailangan mong evaluate ang sarili mo. Ano ba yung mga compromises mo? Pinipigilan po yan ng authority. Kaya nga po, anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang payagan mo sa lupa, papayagan sa langit. This is a very powerful declaration na pinagkaloob po ng Lord sa bawat anak niya.
Ano man po, it's very powerful. Of course, magde-declare po tayo according to the Word of God only. Ito pong Matthew 16:19, ang context po niya, nung sinabi po ni Peter na you are the Christ, the Son of the living God. Did you know na inulit po ng Lord yan sa Matthew 18:18? Pero ang context po nun about forgiveness. Pero same po na ano ho siya. Whatever you bind on earth, pareho po. No, dito po nasisira hermeneutics. Anyway, kung Bible school student kayo, sira ang hermeneutics po dito. Parang iba yung context ng Lord sa 16 sa chapter 18. Pero ang mahalaga po dyan, meron tayo, I will give you, meron tayong susi. Ang susi po yan nasa bibig po natin. Gamitin po natin ang ating bibig. Dapat po, pag nagpupuri ho tayo, hindi po yung tahimik ka lang. Open your mouth. Natotorment po ang mga dyablo kapag nagpupuri ho tayo, ang mga bibig po natin pagpupuri sa Lord. Yung mga kamay po natin, hindi po dapat nakaganyan. Pag nagpupuri ka, dapat nakataas ang kamay mo. Nakamalama rin total Kristiyano na ka rin. At mo, nga rin mga ka rin ay makatas sa gamat. Pero kung hold up, ka marin ay makatas sa gamat. O dapat kang gino, dapat surrendered ka rin. Fully surrendered tayo. Pero ang susi po ng authority, submission. Ang sabi po ng James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Kung wala kang submission, kapatid, hindi magpapasakop ang demonyo. Kung wala kang submission. Dito po sa Acts 19:13-16, baka, ang sabi po dito, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. In Jesus' name, yung pinipreach si Paul, sabi po din sa mga demonyo, yung pong 7 sons of Sceva, and then sabi po dyan, a leading priest were doing this, but one time or one day, sabi po sa ibang salin, when, ang sabi po dyan, when they tried it, the evil spirit replied. So one day, sumagot na yung demonyo. Kilala ko si Jesus, sabi, I know Jesus and I know Paul, but who are you? Hindi po sila kasi submitted kay Jesus. Then the man with evil spirit leaped on them, overpowered them, attacked them with such violence, and they fled from the house naked and battered. Bugbog sarado po sila, duguan, nakahubad pa. Kung wala kang submission sa Lord, number 1, hindi mo magagamit ang spiritual authority. Now, ang submission po yan, submission din po sa, halimbawa po, sa babae, kung hindi ka nagsasubmit sa asawa. Kasi po, in the Bible, ang order, mga asawang babae, sa Ephesians 5, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Wala nang mag-amen, yan nga manuyan ko kaya kayo. Kung bakit hindi sumusunod ang demonyo, kung may asawa ka, hindi ang nasusunod, ikaw na babae. Dapat po lalaki. Yun po ang Bible. I'm sorry. Pero ako may gagana ka, asawang babae. Gantita mo, makanini. Mga asawang lalaki, ano naman ang obligasyon natin? Mahalin ang asawang babae kung paano minahal ni Kristo ang iglesia. Paano ba minahal ni Kristo ang iglesia? Ibinigay yung buhay. Mga asawang lalaki, mga asawang babae, kapag wala tayo doon sa order, na ikaw na asawang babae, hindi ka nagpapasakop sa asawang lalaki, walang spiritual authority. Asawang lalaki, kung hindi mo mahal ang asawa mo, pangulisakan may wala kang spiritual authority. Pagbusitan ng asawa mong babae, may meluluguran, ala kang spiritual authority. I think nasa 1 Peter yan, chapter 3, na kapag hindi kayo magkasundo, yung mga prayers nyo, pakilaway nyo na ito para dakal talasawa kayo niya. Pag hindi kayo 1 Peter 3 or 2 Peter 3, basta chapter 3 na Peter, pag hindi kayo magkasundo, yung mga prayers nyo, hindi tinutugon. Dahil out of order po siya. Ayan na, ikit na rin siguro. Sabi 1 Peter 3, tama po. Wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands so that if any of you do not believe the word, they may be won. Kung di po born again daw ang puro katak, mga asawang babae. At miros kayo, okay, pastor? Kasi kaya din kay spiritual authority. Sabi, do not believe, sabi niya, if any of them do not believe the word, they may be won without words by the behavior of their wives. Sa ugali po, makikita po yung alway, pareha ka magbisyo, pareha ka magalak, pareha ka magalak.
Yung asawa mong lalaki tanan, mabating na ako kaya niya, may salta na naman bruha na kanito. So sabi po dyan, without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Tuloy po natin. Your beauty should not come from outward adornment, sa verse 4 po. Verse 4. Rather, it should be your inner self. Okay, verse 5, kasi po kumabata mo. Ako no pwedeng explain din. Verse 5. For this is the way the holy women, they submitted, sabi po dyan, the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands. Verse 6, ang sabi po dyan, like Sarah who obeyed Abraham and called him Lord. Si Sarah, fully submitted, kaya meron silang breakthrough. Tinawag pa niyang master ang si Abraham. Sabi niya, you are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Verse 7, ako rin itapanto ng kulay. Husbands, in the same way, sabi diyan, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Mag-umpisa doon sa submission at saka po yung husband, kung ano yung function natin para po ma-exercise natin spiritual authority. Kahit pray ka ng pray, kahit in Jesus name ka mo, pero kayong mag-asawa, hindi magkasundo, hindi darating yung pinagpe-pray yung bahay. Beginning tonight, magmahalan kayo. Magpasakop dapat ang isa. Lahat ng may asawa, magsabing amen. Praise the Lord. Ano pa po? No, 7:43 na, pero aanuhin ko po ito. Sabi ko, gata ang alas 10. This is very important. Kung wala kang submission sa trabaho, wala kang spiritual authority. Ang sabi rin po dyan sa Peter, submit sa mga boss ninyo, sa mga master ninyo, even to those who are harsh. Kung napapantun, makakabata mo po. Nasa Peter po yan. Gagang ka rin ang masukit, mabagsik, matsura, ugali. Kung boss mo siya, magpasakop ka. Kung ayaw mo siya maging boss, mako ka. Manto ka ng obra or mag-business ka. Mas maganda pa. Saan pa po? Kung hindi ka nagpapasakop kay pastor. Ako po, kung hindi ako nagpapasakop kay bishop, wala pong kwenta yung aking spiritual authority, hindi ko magagamit po yun. Kung hindi ka nagpapasakop sa forerunner mo, mas biasa ka pa kay forerunner mo, walang spiritual authority, hindi nalulugod ang Diyos. Wala nang mag-amen. Pastor, mas baro ko pa yung kaya ko eh. Siguro pin, paratot ka mo. Pero, ang tinakdang leader sa'yo, yung forerunner mo pa rin kahit marami kang alam na Bible verse. Di gawa kang sarili mo sa'yo, mag-forerunner ka rin. Pero, tiyakin mo muna ang puso mo, no? Hindi mayabang. Kapag mayabang ka, wala rin. Kasi yung submission po dyan, bago po yung James 4:7, James 4:6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Panabi no yung ginurem paratut. Tandaan niyo po ito. Yung mga palalo, tinataboy ng Diyos. Pero yung mapagpakumbaba, meron po, mabiyaya po ang Diyos sa kanila. Tapos doon niya sinabing, submit them to God. Magpasakop kayo. Amen. Kahit po sa gobyerno natin, kahit hindi lumabas po yung binoto mong kagawad o kapitan dahil sila nang nakaluklok, igalang mo. Para yung spiritual authority mo hindi apektado. Istuya kagawan. Istuya mo. Andiyan ninuya pa. Ngayon tama masenso eh. Kaya po yung, ito po yung isang problema, hindi lang po unbelief because of lack of submission kung bakit hindi po effective yung spiritual authority. Amen. I hope na ano po natin no. Now, the enemy cannot defeat you if you are completely surrendered to God. Surrendered to God, surrendered din po tayo dun sa mga authorities na nasa taas po natin. Amen. Number 3, last na lang po ito. 7:46 na. Authority, sabi po dyan, we are empowered to walk in spiritual authority which includes the authority to overcome the world. Wow. To overcome the world. Ano ba ang world? Alam niyo po ang mundong ito, ang may control ng sistema ng mundong ito, si Satanas. Hindi totoong lahat kontrolado ng Diyos. Saan po natin makikita sa Bible yan? 1 John 5:19. We know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one. Kaya dapat exercise po natin ang ating authority. Dito po yung sagot na
na hindi lahat po, bagamat pinaka-sovereign po ang Lord, pero hindi lahat kontrolado niya. Bakit merong nare-rape, merong namamatay, kung minsan po 2 years old, 3 years old, nire-rape po. Hindi po dahil pinapayagan ng Diyos yan, dahil pinapayagan natin tayong may spiritual authority na dapat po pinagpe-pray po natin. Rinirebuke po natin ang mga demonyong yan sa ating mga gobyerno, sa ating pong mundo. 2 Corinthians 4:4, Satan, who is the God of this world, small God, small g, sabi diyan, has blinded the minds of those who don't believe. Ang gusto ko lang pong pakita dito, na nasa Bible po na sinasabi po ang may control po ng media, may control po ng lahat ng mundong ito, sistema ng mundong ito, si Satanas, mga antichrist. Kaya hindi po lahat ng sinasabi ng World Health Organization, ng science po nila ay totoo. Walang ibang totoo kundi po ang salita ng Diyos. Maaring meron po silang an element of truth, facts, sa mga sinasabi po nila. Pero anything na merong truth tapos combined with lies, yan po ay impure at evil. Amen. Now, what is the world? 1 John 2:16. For everything in the world, ito po yung world, dinefine po ni John. Ano ang mundo? Sabi, ang ano po ng third point po natin, we have the authority to overcome the world. That means we have the authority, yung pong the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Ang mundo po, dinefine po ni John as lust of the flesh, lust of the eyes, pita ng laman, pita ng yung gusto ng katawan po natin, at saka po yung kayabangan. Yan po ang mundo. Pero po, tayo po binigyan po ng kapahamalaan na pagtagumpayan po ito. Ang sabi po ng 1 John 5:4-5, for everyone born of God overcomes the world. Ang born of God, yan po ay other term for born again. Another term for born again is born from above. Born of God, born from above, born in the Spirit, born again, pare-pareho po ibig sabihin yan. Ibig sabihin po na buhay po yung Espiritu mo, naging anak ka ng Diyos. Now, ang lahat ng mga born again, sabi po dyan, overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Sino ba ang pwedeng magtagumpay sa mundo? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. If you believe Jesus na siya po ang Messiah, the only Lord and Savior, mapagtatagumpayan mo po ang kasalanan. Sabi po dyan, as genuine born-again Christian, you have the ability to overcome sin, temptations, and trials. Hindi mo po pwede sabihin, tao lang ako, kaya ako nagkasala. Hindi po. Meron kang authority kapag ikaw ay natutokso na, in Jesus' name, ikaw, demonyo ng tukso, layuan mo ko. At lumayo ka rin sa tukso dapat. Pag kang pupunta sa ano. Ikaw, demonyo ng bisyo, binabawal kita. Kapag po nadidepress ka na, minsan po, lalo na po during the first years of my dialysis, nadidepress po ako. Pag pumapasok na po yung anxiety, depression sa aking buhay, dahil nagdadialysis po ako, in Jesus' name, pinapalayas kita, ikaw espiritu ng depression. Pag pumapasok po yung takot, pinapalayas ko, ikaw espiritu ng takot, lumayas ka. You need to use your spiritual authority para po maging victorious po ang buhay po natin. Huwag niyong payagan na maglungkot-lungkutan kayo. Pag nalulungkot kayo, hindi po yung kalooban ng Diyos. Kahit may problema, pwede tayong magsaya. Dahil ang sabi dito, sino ba ang pwedeng magtagumpay sa mundo? Kundi yung mga naniniwala lang kay Kristo. Tayo po matagumpay na. Amen. Matagumpay na po tayo. Hindi ko po alam kung anong nararanasan nyo. Baka po parang alipin pa rin kayo ng kasalanan. Pwede mong pagtagumpayan yung kapatid. Alipin ka ng anumang klase ng tukso, pwede mong pagtagumpayan yan. Alipin ka ng anong klaseng kahirapan, karamdaman. Alipin ka ng takot. O yung parang wala na akong magagawa sa problema ko. Hindi po. Ang sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives us strength. Matagumpay ka na kapatid. Kung ikaw ay naniniwala, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen! Amen! Matagumpay na ho tayo. Maraming pagsubok sa mundong ito, pero walang Kristiyanong talunan kung hindi niya papayagan. Palakpakan po ang Lord. Tayo po ay mag-review na. Empowered to walk in spiritual authority. Number 1, authority to heal the sick, authority to cast out demons, and authority to overcome the world. Balikan po natin ang text po natin kanina hanggang verse 20 ngayon. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Nothing will harm you. Tandaan niyo po ito. If you will exercise your spiritual authority, if you are fully submitted to God.
However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Sabi niya, Lord, tutangin lang kaya kami sumusunod po yung mga demonyo. Huwag kayong magsaya dahil sumusunod yung mga demonyo sa inyo. Magsaya kayo dahil ang pangalan nyo nakarehistro sa langit. Tagalangit kayo. Hallelujah. That means spiritual authority is a proof that you have been chosen for salvation. Isa sa mga ebidensya na ikaw ay ligtas, yung spiritual authority mo, mga demonyo sumusunod sa iyo. Now, lastly, exercise spiritual authority and experience God's victory in your life. Amen. You want to be victorious? Exercise your spiritual authority. Use the name of Jesus. Use the word of God against the evil spirits. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang Lord.